Ito mga bro, meron tayo ditong Raider 150 ano. So ang problema nito, biglang ayaw mag-push start mga bro, tapos yung busina namamaos na. So ito troubleshoot natin mga bro kung ano yung possible na dahilan para malalaman kung battery o rectifier ang problema. So lalong lalo na sa mga walang tools, meron akong i-share sa inyo mga bro na tricks or meron akong i-share sa inyo na technique para malaman natin kung ang may tama ba, rectifier or yung battery. Yan, shoutout sa dalawa natin tropa. Okay? So yan, bago natin umpisahan, syempre mga bro, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag meron po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Ano yan? Kagat? Wala. Puro ka mag blade. Ito mga bro try natin. So pag ino natin ang susi, meron pa naman siyang indicator. So gumagana pa yung speedometer. Ang problema, yung busina, ayan o. Tingnan nyo nangyayari sa ilaw. Busina pa lang yan So mas malakas kumain ng starter kumpara sa busina. Lalong lalo na sa push start mga bro. Tingnan nyo na push start. O diba? Wala na reaction Hindi. So naka-clutch natin. Kalimutan ko i-clutch. Ayan o. Ayan o. Wala, di ba? Wala na. Dead ball na. Ngayon ganito mga bro. Buksan natin tong Buksan natin tong gulong. Nagtagas. Hindi na nagraray. Pag natapos ito. Dari na lapak na. Gusto ko ang daron mo siya. Tabrak lang sa gabon. Sama sunod. Di makaati mo naman kada. Puro na yung buo malinigan. Kaya dahil ko tingin. Kanya dumaan ang sarap. Pati nga stay light. Ayun ang brake light. Dahil na brake light. Tapos tayo kang tester. Pau. Ito mga bro, tester natin. Mahirap kasi hulaan yan Pagkaganyan. Yan, sisit lang natin ito mga bro sa DC. Yan, sit natin sa DC. Yan, para makuha na natin mga bro yung actual. Pero mamaya, i-share ko sa inyo mga bro kung paano natin malalaman kung masira yung rectifier or yung battery kahit wala tayong ginagamit na tester. Yan, i-check lang natin yung actual voltage ng battery. Kasi mga bro, mahirap yung kung palit kayo ng palit Ayan, kagaya 9 volts. Yan, ang actual na voltahe ay 9 volts. Okay, 9 volts. Check natin kung may bukas na ilaw. Ano mo? Ilaw, wala. Signal light, meron. Naka-drive yan. Naka-off naman siya lahat. So, ulitin natin. Naka-off lahat ng load mga bro. Ang actual na voltahe niya ay, ayan, nagtumaas siya ng 10 volts. Pero mga bro, ang 10 volts or 11 volts, hindi niya kaya magpa-start ng starter. Lalong-lalo na kung gabi, bukas yung headlight, bukas yung taillight. Tapos magbubusina kayo, mag-start kayo. So, hindi na talaga kaya. Ngayon, paandarin natin. Paandarin ng una, Pau. Yan. Paandaran natin mga bro, tapos sukatan ulit natin siya. Or mayroon tayong gagawin technique mga bro, para doon sa mga walang tools. Hindi, wala nga starter Sipa Bakit tumama ang lamigtis mo? Okay. Yun Yan mga bro So ngayon, ganito ang gagawin nyo mga bro kung wala kayong tester. Yan, halimbawa wala kayong tester. Diba ito yung battery? Ang logic mga bro, ang normal sa motor, kahit walang battery, dapat aandar siya. Ngayon, positive or negative, tatanggalin natin ang isang terminal dyan. Either positive or either negative. Dapat, pag tinanggal natin yan, dapat hindi mamamatay ang motor. Kapag namatay yan, tinanggal natin yung battery, possible na may tama dyan yung stator or rectifier. Alin man dun sa dalawa, ito troubleshoot natin. Pero ang motor na ito ay tatlong taon na. So, ang lifespan kasi ng battery mga bro, 3 talaga. 3, pag yung pinakamatagal nito 5 years, lalo na yung may mga capacitor. Pero kung mga wala naman, sa 3 taon, okay na yan. Kasi minsan yung iba isang taon lang. Iba 2 taon lang. Ngayon, tanggalin natin to. Wada Pau. I-screw mga bro. Yan. Marbo kumbaga. Tanggalin natin mga bro. Kapag hindi namatayan, goods pang charging natin. Pero pagka namatayan, nako, magto-troubleshoot tayo sa wiring. Yan
ba? So nakatanggal na, hindi namatay. Ibig sabihin, yung ating restator or yung ating rectifier maganda pa. So ang gagawin natin dyan, tanggalin mo na. Palitan na natin ng bagong battery yan mga bro. Ganun lang ang troubleshooting. Kasi pagka ganyan, papawiringan nyo, papalit kayo ng kung ano-ano, palit kayo ng stator, palit kayo ng rectifier, gastos lang ang mangyayari dyan. Yan. Yun. Tapos ingatan nyo lang ito mga bro ha. Patayin muna natin. Baka kasi makadikit eh. Yan, ingatan nyo lang ito pag umaandar. Halimbawa umaandar tapos makadikit ito, wala na. Good. Do, pa. Hindi, ikabit mo muna yung ano. Itong may ano may kaiba na bolt. Yun. Tunay ka na talaga pa. Si Arvin, ano na yun? Tagilid pa, patagilid yan. $5A. Mabakal niya ako na pang undernet. Pwede ba ka? Swak na swak oh. Yan. So para sa mga nagtatanong ang size mga bro ng battery, ano, YTX 5A or 5L, pwede yan, pasok yan. Tapos syempre yung positive ng battery dito rin sa pula, ano, para hindi magkabaliktad. Mahirap yung panagkabaliktad. Yan, kabit natin. Matindi man talaga ang RCB oh. Good. Yan. Tapos mamaya mga bro, sukatan natin kung anong pinagbago niya doon sa voltahe. Basta tandaan niyo mga bro, ang 10 volts kahit 11 volts hindi yan kaya magpa-start ng starter motor kasi kailangan ng starter motor mataas na voltahe at amperahe. So ito kasi mga bro, konting tips dito sa battery. Bibigyan ko kayo ng mga technique mga bro dito sa battery yung pinagbabawal. Ang battery kasi mga bro, ano yan, 12 volts, di ba? 12 volts. Ngayon, ito binubuo ito ng mga cell mga bro. Pag tinanggal natin itong do not open na yan. Pag tinanggal natin yan, maraming kayo makikita dyan ng mga cell, mga partisyon. Mga partisyon, di ba? So 12 volts. So 12 volts. Ang bawat cell mga bro ay equals to 2 volts bawat cell. No, bawat cell. Ngayon, kung 12 volts to, didivide natin sa 2, papatak 6 ang cell nito. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na cell. Sa battery mga bro, pagka namatay yung isang cell, pag namatay yung isang cell, 12 volts pa rin yan pag sinukat. Ang problema, mabilis malubat, mabilis mag-charge, mabilis din malubat. Ayan o. Ganun na nangyayari dyan mga bro sa battery. Kasi matagal ako nagtrabaho mga bro sa forklift, battery ng forklift. Ayan o, kita nyo yan. Ayan o, may mga hati-hati, di ba? Ewan ko lang kung nakita nyo to. May isang hati, ito isang cell. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. So, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equals to 12 volts. Ngayon, pag namatay ang isang cell, halimbawa, namatay ito, pag sinukat nyo yan, 12 volts pa rin yan. Ang problema, mabilis na malubat, mabilis din mag-charge. Ito ay 3 years GS, stock ng Raider 150. Wala na yan. Ano na? Wala na nila lang. Oh, electrical tape. Natin electrical tape. Ito na baga. Yan mga bro, so bali pinalitan na natin ng bago na ikabit na natin. So Dewey yung kinabit natin, budget mill na battery mga bro. Ngayon, sukatan muna natin. Kung kanina 10 volts ito, tingnan niyo mga bro kung gaano kataas yan ang bagong battery. Sit natin sa DC kasi direct current ang battery mga bro eh. Ngayon, check natin. Yan. Ang actual voltage na ay 13.1. No, 13.1. So kayang-kaya magpa-start ng battery yan. Try mo i-start. Uy! Yan, umaandar na. Maingay lang ang makina. Tambutso. Ngayon, ayan. So, check nyo mga bro, yan o. 14.6. So, naka-full wave na kasi ito mga bro ang Raider na ito. Ito rin yung ginawa natin ng tutorial na Raider na pinul wave natin. Buhayin mo mga load. Buhayin mo. Ilaw. Yan. Signal light mo. Yan. Oh. Buhay lahat ng load. Mini driving light, tail light, signal light. So nagka-14 pa rin siya. Yan, ganun lang mga bro ang troubleshoot. So battery yan sa larin kasi ang akala nung mayari, wiring to, ipapa-wiring daw. Pero sabi ko, check muna natin ang battery niya kasi matanda na yung battery na ito eh.
Basta ganun mga bro, ano. Ang mga motor or kahit sa sasakyan, ang normal kahit walang battery, aandar siya. Ngayon, pagka inangat nyo yung isang terminal, either positive or negative, pagka inangat nyo yan, tapos namatay, may problema ang charging nya. Ngayon, kung namatay yun, ang isusunod natin ay troubleshoot, stator or rectifier. Meron naman tayong video niyan mga bro kung paano mag-troubleshoot ng stator. Okay? So yan, okay na yan. May push start na. So hanggang dito lang yung video natin ha. Shoutout sa ating tropa. Ipirot na. Sa pogod.